Naniniwala ka ba na ang mga nangyayari sa ating buhay ay sadyang itinadhana, o may mga babala tayong natatanggap bago pa man ito maganap? Mula sa mga panaginip na tila totoo, hanggang sa mga kakaibang nararamdaman na hindi maipaliwanag sa gabing ito, hihimay natin ang misteryo sa likod ng mga pangitain. Babala ba ito mula sa langit, o bunga lamang ng ating malikot na isipan? Sabay-sabay nating itong alamin. Ang pagdaan ng itim na pusa. Pinaniniwalaang ang itim na pusa ay simbolo ng kamatayan o malas. Kapag may tumawid na itim na pusa sa iyong dinadaanan, ibig sabihin ay may sakunang naghihintay sa iyong patutunguhan. Huwag ituloy ang paglakad o pagbiyahe. Bumalik muna sa bahay at magpalipas ng ilang minuto bago muling umalis. Maaari ring mag-antanda krus o magdasal para sa proteksyon. Pagkabasag ng salamin. Ang pagkabasag ng salamin ay itinuturing na hudyat ng 7 taon na kamalasan. Pinaniniwalaan din itong babala na may malapit na kaanak na pumanaw o magkakasakit ng malubha. Agad na damputin ang mga piraso. Ibaon ang salamin sa lupa sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan upang mailibings din ang malas. O di kaya ay huwag itatapon ng basta-basta sa basurahan, balutin ito ng maigi at magwisik ng asin. Ang paghuni ng butiki. Kapag ang butiki ay humuni malapit sa pinto o hagdan habang may papaalis ng bahay, ito ay babala na may mangyayaring masama sa taong aalis. Patigilin muna ang taong paalis. Maghintay ng kahit 5 minuto bago lumabas ng pinto. Sinasabi ring mas mabuting magpalit ng suot na damit o sapatos upang mawala ang malas. Pag-alulong ng aso sa madaling araw. Sinasabing ang mga aso ay may kakayahang makakita ng mga espiritu o sundo. Kapag ang aso ay umaalulong ng mahaba at malungkot sa gabi, ibig sabihin ay may kaluluwang dumadaan o may mamamatay na kapitbahay. Magwisik ng holy water sa paligid ng bahay. Mag-alay ng dasal para sa mga yumaw at para sa kaligtasan ng mga naninirahan sa bahay. Maaari ring maglagay ng asin sa mga bintana at pinto bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Ang paglipad ng itim na paru-paro sa loob ng bahay. Pinaniniwalaang ito ay espiritu ng isang pumanaw na kamag-anak na dumadalaw o kaya naman ay babala ng darating na balita tungkol sa pagkamatay ng isang kakilala. Huwag itong papatayin. Sa halip, mag-alay ng maikling dasal para sa kaluluwa ng mga yumaw o magsindi ng kandila sa altar upang matahimik ang kanilang espiritu. Paghuhugas ng kamay matapos manahi. May pangitain na kung agad kang maghuhugas ng kamay matapos gumamit ng karayom at sinulid, ikaw ay mamanhid ang kamay o magkakaroon ng malubhang panghihina sa katawan pagtanda. Magpalipas muna ng ilang oras o pahingahin ang mga kamay bago mabasa ng tubig. Siguraduhing itabi ng maayos ang mga karayom upang hindi makatusok ng swerte. Pagkakaroon ng biglang init sa loob ng bahay. Kapag biglang uminit ang pakiramdam sa isang sulok ng bahay, kahit presko ang panahon, pinaniniwala ang may masamang elemento o ligaw na kaluluwa na pumasok. Magbukas ng mga bintana upang lumabas ang negatibong enerhiya at magsaboy ng asin sa mga sulok ng bahay dahil ang asin ay kilalang pantaboy ng masasamang espiritu. Pagkatusok habang nanahi ng damit na suot. Ang pagtatahi ng butas sa damit habang ito ay suot mo pa ay itinuturing na pangitain na ikaw ay magkakaroon ng maraming kaaway o mamatay ang isang malapit na kamag-anak. Hubarin muna ang damit bago ito tahian. Kung hindi talaga maiwasang hubarin, kumagat ng isang pirasong sinulid habang tinatahi ito upang mapaalis ang malas. Pag-apaw ng kape o pagkabasag ng baso sa hapagkainan. Kapag biglang nabasag ang baso o umapaw ang inumin habang kumakain, ito ay babala na may darating na hindi pagkakaunawaan o away sa pamilya. Agad na linisin ang kalat at huwag magsisihan o magalit. Ang pagiging kalmado ang pinakamabisang kontra sa negatibong enerhiya sa loob ng tahanan. Ang hunik ng ibon sa gabi. Kapag may narinig na kakaibang huni ng ibon sa gabi,
Pinaniniwalaang may aswang o masamang nilalang na umaaligid, lalo na kung may buntis sa loob ng bahay. Magbaligtad ng damit o maglagay ng matatalim na bagay tulad ng gunting o itak sa ilalim ng higaan upang matakot ang nilalang. Pagkatingala ng pusa sa kisam. Kapag ang pusa ay matagal na nakatitig sa bakanting bahagi ng kisam o pader na parang may sinusundan, pinaniniwalaang may nakikita itong elementong hindi nakikita ng tao. Huwag gambalain ang pusa. Mag-usok gamit ang tuyong dahon ng laurel o insenso upang linisin ang paligid ng bahay. Paghuni ng kuliglig sa loob ng bahay. Kapag may narinig na kuliglig sa loob ng kwarto o bahay, ito ay madalas na itinuturing na pangitain ng paparating na balita tungkol sa sakit o kamatayan sa pamilya. Hanapin ang kuliglig at palabasin ito ng buhay. Huwag itong papatayin sa loob ng bahay dahil lalong lalapit ang malas. Magsindi ng kandila sa altar para sa gabay. Pagkakita ng usok na hugis tao. Kung may makitang usok mula sa sigarilyo, kandila, o niluluto na tila naghuhugis tao o mukha, ito ay babala na may espiritong nagpaparamdam o nagnanais kumuha ng kasama. Agad na bugawin ang usok at mag-antanda ng krus. Magwisik ng asin o bawang sa paligid ng lugar kung saan nakita ang hugis. Pagkakita ng puting paru-paro. Kabaligtaran ng itim, ang puting paru-paro ay karaniwang tanda ng swerte o positibong balita. Ngunit kung ito ay paikot-ikot sa iyong ulo, maaari itong maging babala ng isang pagsubok na darating. Upang manatiling positibo ang enerhiya, huwag itong itataboy ng marahas. Hayaan lang itong lumipad palabas ng kusa upang hindi maalis ang dalang swerte. Pagkabasag ng salamin sa mata o relo. Ang biglaang pagkabasag ng personal na gamit tulad ng salamin sa mata o relo, habang suot ito ay pangitain na may nasagap itong negatibong enerhiya na dapat sana ay para sa iyo. Palitan agad ang gamit at huwag nang isuot ang basag na piraso. Itapon ang mga sirang bahagi sa umaagos na tubig tulad ng ilog upang anurin ang malas. Pagbitak ng pintuan. Kung ang pinto ng bahay ay biglang bumitak o nasira ng walang malinaw na dahilan, ito ay hudyat na may darating na malaking gastos o problema sa pera. Ayusin agad ang sira. Huwag hayaang nakatiwangwang ang sirang pinto dahil dito lumalabas ang swerte ng tahanan. Ang pag-atungan ng baka o kalabaw sa gabi. Tulad ng aso, ang mga hayop sa bukid na nag-ingay ng hindi oras sa gabi ay pinaniniwalaang nakakakita ng mga maligno o nilalang na hindi tagalupa na naghahanap ng mabibiktima. Siguraduhing may nakasabit na luya o bawang sa bintana ng bahay. Iwasang lumabas ng bahay hanggat hindi sumisikat ang araw. Biglang paghinto ng orasan sa dingding. Kapag ang orasan ay huminto sa eksaktong oras na walang problema sa baterya, ito ay itinuturing na pangitain na may isang buhay na huminto o may pumanaw sa oras na yon. Agad na palitan ang baterya o ayusin ang oras. Magsabi ng itabi-tabi po at magdasal para sa kaligtasan ng lahat ng mahal sa buhay. Pag-init ng palad ng walang dahilan. Kapag biglang uminit o nangati ang iyong palad, ito ay madalas na itinuturing na pangitain na may darating na malaking pera. Ngunit kung ito ay sinamahan ng kaba, maaari itong maging tanda ng malaking gastos o pagkakautang. Kung ito ay malas na kaba, huwag itong ikakamot. Sa halip, ilagay ang palad sa loob ng bulsa at doon ito ikuyom upang maikulong ang swerte at hindi makawala ang pera. Pagkagat ng labi habang kumakain. Kapag nakagat mo ang iyong labi o dila habang kumakain, ito ay pangitain na may taong nambabatikos, nagsitsismis, o nagagalit sa iyo sa oras na iyon. Humilig ng isang numero mula sa kasama sa mesa. Bilangin ang alpabeto base sa numerong iyon. Ang letrang lalabas ang unang letra ng pangalan ng taong nag-isip sa iyo. Upang tumigil sila, kumagat sa dulo ng iyong damit. Ang pagpasok ng langgam na itim sa bahay. Kung biglang may pila ng mga itim na langgam na pumasok sa loob ng bahay, ito ay pangitain ng darating na ulan o baha, o kaya naman ay simbolo ng pag-asenso ng kabuhayan.
Huwag silang bubuhusan ng mainit na tubig o lalasunin. Mas mabuting magsaboy ng asukal sa labas ng pinto upang doon sila pumunta at hindi na pumasok sa loob. Pagkabasag ng pinggan sa gitna ng pagdiriwang. Ang pagkabasag ng pinggan o baso sa gitna ng kasal, binyag, o handaan ay itinuturing na masamang pangitain para sa may-ari ng okasyon. Babala ito ng darating na gulo o paghihiwalay. Huwag magpapakita ng pagkagulat o galit. Ang mga nakatatanda ay agad na nagsasaboy ng barya sa paligid ng nabasag na pinggan upang palitan ng swerte ang kamalasang dumating. Pagkahulog ng kutsara o tinidor. Ito ay pangitain na may darating na bisita. Kapag kutsara ang nahulog, babae ang bisita, kapag tinidor, lalaki. Kung ito ay nahulog ng pahalang, maaaring hindi maganda ang pakay ng bisita. Kung ayaw mong makatanggap ng bisita o sa tingin mo ay malas ito, huwag agad pupulutin. Hayaan itong manatili sa sahig ng ilang sandali bago kunin at hugasan ng pabaliktad. Salamat sa panonood. Alalahanin na ang mga pangitaing ito ay gabay lamang, tayo pa rin ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Pero syempre, wala namang masama kung tayo ay makikinig sa payo ng mga matatanda. At yan ang mga napangitain at pamahiin na bahagi na ng ating kultura. Alin sa mga ito ang pinakapinaniniwalaan nyo? O baka naman may alam pa kayong wala sa listahan ko? I-share nyo na yan sa comment section. Sa dulo ng bawat pangitain, ang pinakamalakas pa ring kontramalas ay ang ating pagiging positibo at pagtitiwala sa itaas. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paghimay ng mga tradisyong ito. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng misteryo at kulturang Pilipino. God bless sa ating lahat.